Aminadong seloso itong si Mac sa kanyang asawa na si Ana. Ayon kasi kay Mac, ay minumulto raw siya ng dati niyang kasalanan dahil dati raw siyang chick boy. Dumating pa nga raw sa punto na hindi niya na pinalalabas ng bahay ang kanyang misis para lang maiwasan yung pag-iisip niya ng matindi kung nagloloko rin ba ang asawa niya. 39 years old mula sa Albay, kausapin nga po natin si Mac. Mac, magandang tanghali sa'yo. Hello po, magandang tanghali po. Gano'n na kayo katagal nagsasama ni Ana? Ano na kami, 2019, kinasal kami 2019. Oh, Yun, una namin pagsama. 6 na taon na rin, ano? 5 years o alin. 5. O mag-6 na. 6 years. Opo, Meron na kayong mga anak? 3 po ang anak namin ngayon. At nakakapanganak pa lang ng asawa ko ngayon. Ba? Ang bilis From 2019, Mga, nakatatlo na? opo, kakapanganak pa lang ng last May 6, mga 1 month na. Congratulations naman sa inyong dalawa. Opo, salamat po. Mac, ito yung sinasabi mo na minumulto ka ng dati mong kasalanan. Kailan ba nag-umpisa itong kasalanan mong ito? Sa loob ba ng pagsasama ninyo ni Ana? O bago pa naman Actually na po, magkakilala kayo? Bali po, bago college life po yun. Ang college pa ako noon. Actually, dati kasi, nung time na 18 years old ata ako noon, na kumbaga parang lapitin din ng mga babae, parang ganun. Tapos, ligaw lang ng ligaw, tapos pag sinagot, nagiging, naman ako, stick to one. Tapos pag aliwa, nag-break na, Oo. nakakahanap ulit ako ng panibago. Kumbaga, parang madali ako makahanap Aha. ng panibago. Okay, kung hindi man hinahanap, sabi mo nga, nilalapitan ka naman. Umiiwas ka na, Opo. parang ikaw naman yung hinahanap. Abay, Opo, parang ganun nga po. meron ka rin pala nung sumpa na katulad nung sa akin. Talagang natural na gwapo. Ganun ba? Hindi naman masyado. Ay, Tama, may talent lang. Yung talent ko lang na gusto lang siguro. may talent saan? Pagkanta, and then pag ano. Nagbabanda kasi Okay. ako dati. Oo nga, kapag ka ganyan, yung mga talent na, ay, ang galing niya kumanta, lalong gumagwapo yung tao. Meron yung ang galing magsayaw, ang galing tumugtog ng musical Opo. instrument. 'Di ba? May mga ganyan. So marami yung mga nabibighani. Pero sabi mo nga nung college Opo. life pa, hindi naman noong karelasyon mo na si Ana nung 2019. Bakit ka binabagabag Hindi ng po. konsensya mo ngayon na umabot pa sa punto na parang ayaw mo nang palabasin sa bahay itong si Ana? Ano nangyari? Yun, hindi po. Ang totoo niyan is, may mga barkada kasi ako, parang hindi naman puro para sa akin, multos para sa akin. Kasi may mga barkada kasi ako na parang yung pag gusto ng nila, parang gusto nilang makuha, nakukuha nila, parang gano'n. Kahit na may mga Yung- asawa na rin. Hindi, wala pa silang mga asawa. Hindi, halimbawa, may girlfriend sila o Oh. kung ano pa man. Tapos, gusto pa nilang maka-isa pa, parang gano'n. Kahit may asawa na yung tao, gusto pa nilang, sasabihin nila, isang araw, papasagutin ko yan, makukuha ko yan. Yun sabi, parang tumatak sa isip ko na parang natatakot ako baka gawin sa akin ng, ibang tao. Gawin Parang ganun. sa'yo. Gawin sa'yo ng sarili halimbawa- mong kaibigan? Baka sulutin si misis? Ganun ba? Halimbawa, meron dyan mga lalaki yung parang ganyan na, tapos sa akin matapat yung Baka sa'yo matapat. ganong pagkakataon. Oo, yung gawin sa Okay. asawa ko, parang ganyan. Hindi sa tingin mo parehas ba 'yan? Fair ba 'yan doon sa misis mo na wala namang ginawa mula 2019 kundi Opo. ang itaguyod ang pamilya ninyo? Sabi mo nga, 'di ba, 3 anak from 2019. Bakit mo naman siya pag-iisipan na ganun siya kadaling makuha na lamang ng iba kahit pa nga meron yung kasabihan na 'di ba, meron yung palay na ang lumalapit sa manok. Lalo namang mas Yun madali nga raw po. hulihin yung nakataling manok. Na yung nakatali na manok, 'di ba? Mas madaling hulihin. May kasabihan na gano'n ng mga pilosopo. Pero ba't mo naman mapag-iisipan Opo. si misis ng ganyan? Kung nakukuha mo lang Walang naman pala gusto yung sa'yo. kwentuhan na yan sa mga barkada mo na nakukuha yung mga gusto nilang babae ka mo.
Siguro, para sa akin, siguro nagagawa ko yun kasi mahal ko yung asawa ko, saka ayokong mawala yung asawa ko. Mm. Kumbaga, gusto ko sa akin lang, kung sa akin lang, wala nang iba, wala nang ano. Yes, Pero pero sa ngayon po, nabago naman yun ng mga ano mm, na, yung nag-ano ko ng reliyon, yung nagbago oh, ako ng reliyon. Doon ako yeah. ano. Pero doon sa karakter ba ni Ana, siya ba yung tipo na uto-uto, masabihan lang ng maganda, mayayaya mo na kung saan? Di ba hindi naman? Hindi naman ganyan. Oh, kaya nga Mayayain din siya? Ayun, kaya nga pinakasalan mo si Ana, 'di ba? So walang Opo. diferensya sa kanya, ang diferensya talaga ay Puro nasa sa akin sayo. po talaga. Sa akin Mac. po talaga. Oo, tsaka Opo. doon sa sa nilalaman ng kwentuhan nyo ng mga barkada mo, kamo, 'di Opo, ba parang ganun. itong babaeng to Oo. makukuha ko to. Natatakot ka ngayon, 'di ba? Wala Oo. namang Opo. mali sa pag-aalala. Okay? Walang mali sa Opo. pag-alala, sa pag-iingat, pero yung pigilin mo yung tao na lumabas ng bahay dahil sa duda mo na makuha siya ng Opo. iba, mali Opo. yun. 'Di ba? Opo. Mali yun. Kaya nga inaalam ko rin kanina, meron ka bang ginawang kasalanan sa loob ng marriage ninyo nitong si Max? Ni Ana, Wala sabi naman. mo wala naman. Well, sana wag Wala naman. dumating sa ganoong punto dahil yung ganyang klase ng thinking ay magiging ano yan, parang ang lason o hindi rin maganda Opo. sa mga susunod. Papaano? Sabi mo nga, parang nawala naman na yun, Kuya Poy. Sigurado ka? Papaano kung makita mo si Ana na merong kausap na gwapo, na Yun. kaibigan niya, na galing sa nakaraan? Magseselos ka. Actually, parang si ano nga Hmm. yung pinapanood niya sa TV, si Junpyo. Pinagsiselosan ko. Nagseselos ka na rin sa artista. Sa TV lang, artista lang yun. Pero nagseselos ka na, di ba? Ano pa, halimbawa, Oo. meron delivery rider. Na hindi Yun nga. naka-uniforme dahil katulad ngayon, pare, medyo maulan ng panahon. Opo. Nagpalit pala dun sa bandaron ng damit. O paano, aawayin mo agad si misis? Aawayin mo agad Hindi yung na. nag-deliver ng kung anuman? 'Di ba? Hindi tama. Hindi Kasi naman nga, po. Hindi meron na. Opo. para yung buto ng halaman na nakatanim dyan sa utak mo. 'Di ba? Opo. Na kapag from time to time, pagka nadidiligan ng negative thoughts, nalolokohin ako nitong asawa ko kasi naging malikot ako sa babae noon Sunod-sunod akong Oo. mag-shota Pagkatapos nung isa, lipat agad Oo, doon sa... sunod-sunod. Ay nako, hindi lahat ng tao ay katulad ng diskarte mo noon. Plus, Opo. hindi ko ginagawang depensa. Meron talaga mga nakailang anak na dyan pero talaga nakukuha pa rin ng iba dahil mahina rin naman Opo. yung mga pamigil nila. Pero ikaw naman, nandun ka sa binubuo nyo pa lang yung pamilya ninyo. At alam ng isang babae, alam ni Ana na Opo. yung ginagawa niya, kita mo, kabibigay niya na naman sa'yo ng ikatlong anak ninyo nung Mayo tapos ganun mag-isip. 'Di ba? Hindi dapat. Opo. Alam mo, meron Opo. reaksyon itong isa sa mga listeners natin mula sa North Caloocan, si Jo. Dito sa narinig niya. Jo, magandang tanghali sa'yo. Yes po, magandang tanghali po. Jo, ano masasabi mo dito sa kwentong binabahagi sa atin ni Mac? Nakarelate ka ba? May ganyang ka rin bang thinking? Meron ka na bang partner, Mac? Okay. Mac? Ay, Jo? Jo Worski. 3 points. Nawala sa linya natin. Balikan na lang natin siya next month. Ay! Kung aabot pa, di ba, Mac? Hindi, gusto kong alamin dahil alam ko naman, Mac, hindi lang rin ikaw yung nakakaranas ng ganito. Opo. But usually, Opo. di ba, nakakaranas nito yung, alam mo na, nakukonsensya dahil merong ginawa talaga sa loob ng Oo. pagsasama. Oo. At sa pag-usama namin, wala namang nangyaring mga ganun. Oo. Saka wala sa isip ko yung mga ganyan. Yan. Alam mo, sabi nitong si Gail Enriquez sa kanyang comment sa FB natin, stop entertaining demons in your head. Na Opo. kapraningan yan, Mac.
Opo. kapapanganak pa lang ng asawa mo, pinag-iisipan mo ng ganyan. Yun pa nga ang isang punto, pinag-iisipan mo ng ganyan, di lang sa kapapanganak, dahil ikaw ay may ginawang kasalanan. But, pwede ka rin naman maging honest sa amin. Bago ba naging kayo o meron ka bang alam sa nakaraan nitong asawa mo na nag-aalala ka na ipagpalit ka niya o maisabay ka niya sa iba? Ano, Kumusta ba siya nung dalaga siya? Bago mo siya ligawan, um, bago mo siya lapitan? actually, bago ko siya nakilala, hindi nga siya po palalabas. Pag magpipiesta sa kanila, lagi siya nakakulong sa kwarto. And then, pero hanggang sa text lang naman siya. Mga textmates, mga ganyan. Mm-mm. Kasi maintindihan ko rin kung nag-aalala ka, Mac, kung siya yung tipo ng babae na very outgoing nung kadalagahan, Opo. 'di ba? Punta rito, Opo. punta diyan, not necessarily Hindi siya. not necessarily kalad ka rin na sinasabi nila, no? Na nayayalan dito, ayun na, nakipag-inuman, nayaya at shota Ay, dito, shota diyan, hindi naman ganun. So wala ka rin dapat Hindi talagang naman po. ipag-alala. Opo, Diba? ako lang talagang may makitid na. Sa'yo nang galing. Sa'yo nang galing Opo, yan, ha? opo, opo. Oo, makitid ang Opo, ganun pangunawa. talaga po. Oo. Opo. Ayan. Eto na. Uy, alam mo ba, Mac, bumalik si Jo. Sabi ko, next month na eh. Jo, andito na si Jo ng North Caloocan. Jo, Yes po. ano ba ang reaction mo dito sa pinag-uusapan namin ni Mac at sa inaamin niya sa atin? Reaction ko lang po is kulang ka sa pagtitiwala sa asawa mo. Dapat magtiwala ka kasi pinakasalan mo yan at nagkaroon ka ng 3 anak. Mm. Yan ang importante sa pagmamahalan ng pagtitiwala. Jo, papaano kaya maaalis sa isipan nitong si Mac yung itinanim niya nga na thought na baka maloko ako ng asawa ko in the future? Papaano ba yun? Para maiwasan yan, iwasan yung pakikinig sa mga, halimbawa, yung sinasabi niyang nakikinig sa mga kaibigan niya, iwasan niya yun. And then, iwasan din niya yung pagbabasa, lalo na sa social media, yung mga thoughts na mga pinopost sa newsfeed. Yun, iwasan po yun. Then, Yan. lagi pong makipagkomunikasyon sa asawa mo, ano man problema nyo, pag-usapan nyo. Yan. Nako, very, very good yung mga advice nitong si Jo. Maraming salamat sa iyo, ha? Mac, narinig mo Salamat ba po. yon? Mac? Si Mac naman yung nawala. Oh. Ayan na, pero ito nga, meron ding reaksyon itong si Sergio Gonzalez. Totoo yan, Kuya Poy, na pagka nadidiligan, nananariwa o umuusbong. Yun ngang mga parang itinanim mo sa utak mo na mga thoughts, mga negative thoughts na gagawin sa akin ng tao ito. So ano ang gagawin? Hindi mo man mabunot ng ora-orada yung thought na ganun, wag mo nang dagdagan pa. Wag mo nang diligan pa. Wag mo nang bigyang buhay pa sa isipan mo na lolokohin ka ng isang tao na ikaw lang rin naman ang naggawa nung ganun paranoia yung tawag doon. 'Di ba? Ang tawag sa paranoid ka naman, praning sa Tagalog. 'Di ba? Kawawa naman yung partner natin. Nang dahil sa kakulangan natin ng tiwala sa sarili natin, imbis na yung isang tao, yung partner natin ng papagbaguhin natin, tayo ang magbago para sa kanila. Yung thoughts natin ang baguhin natin, yung iniisip natin at yung pagtrato natin sa kanila ang baguhin. Hindi yung sila ang magbabago, sila ang mag-a-adjust, huwag kang lalabas kasi nagseselos ako. Bakit? Huwag ka makikipag-usap sa iba kasi iba ang pakiramdam ko. Bakit? 'Di ba? That's unfair para sa inyong mga partner. Tama. Ayun, Mac, malinaw na yung mga do not entertain yung ganyang Opo. klase ng thoughts sa isipan mo and be fair sa asawa mo. Kung meron man na nagkulang dito, ay ikaw yun. Kung sa tingin mo, Opo. hindi ko naman sinasabi, bantayan mo yung asawa mo, hindi. Bantayan mo yung sarili mo na laging punuin ng pagmamahal yung asawa mo. Huwag kang kulangin. Di ba mas maganda yun? Opo. Oo, para wala talagang Opo. lugar para
para ikaw ay anong tawag rito, mag-isip na napaka-sweet ko naman sa kanya na ipo-provide ko para sa mga anak namin, yung mga pangangailangan namin, pati na rin kay Mrs. Hindi ko siya kinakalimutan. Opo. Yan ang isipin mo. Hindi yung, naku, aagawin to sa akin. Ay, yun talaga mangyayari. Di ba meron pa tayong tinatawag law of attraction. Kaiisip mo, ayun pa ang nangyari. Opo. Diba nga? Ito naman ang pagkakataon mo, Mac, para magbigay ng mensahe para sa mga nakikinig na nagkakaroon ng katulad mo na pinagdaraanan na napapaisip para sa kanilang mga partner na nagiging dudero, nagiging dudera, nang wala sa lugar nang dahil sa kalokohan na ginawa nila ng personal, not necessarily doon sa sa partner nila. At syempre, panghuli, yung mensahe mo naman sa misis mo, sa pamilya nyo. Go ahead, Mac. Opo. Sa mga baguhan pa lang na magkarelasyon, and then mag-aasawa pa lang, dapat pagpaplan, kumbaga, dapat na sa ang tiwala, may tiwala kayo sa isa't isa para maiwasan din yung pag-aaway, pag-selos, ganyan. And then, ang pinaka-the best talaga sa lahat, para maiwasan ng pag-aaway, tulad ng ginagawa ko na sa ngayon mismo, binabago ko na talaga, dapat pala, para maiwasan ng away, ang mga ganyan, mga pag-iisip ng mga dapat pala, lagi tayong nag-arasal. Then, dapat talaga, ang nasa center ng ating relasyon is yung Diyos mismo, na yun ang magagabay sa atin. Basta may Diyos ka, hindi kayo matutokso na kung ano-anong maiisip mo. Yun po. Tama. At ang mensahe mo naman kay misis at sa mga bata? Ay, sa 3 kong anak na babae, mahal na mahal ko yung mga anak ko. Ginagawa ko lahat. Kahit wala akong ngayon. Matinong trabaho. Ginagawa ko naman lahat para makakain sila. Huwag lang mapili sa mga pagkain. Kung anong may handa ko, yun ang kainin nila. Sa asawa ko, sobrang mahal na mahal ko to. Kaya naiisipan ko din magselos. Pero pasensya na kasi hindi ko talaga sumasagi na lang sa isip ko yung pagselos. Siguro dahil mahal ko nga siya. Kaya ganun. Yan po. Mac, mahilig ka kasi sa pakikipagkwentuhan sa iba mong mga kaibigan, sa mga kantsawan. Meron pang kasabihan na kapag ka, di ba? Kapag ka raw puro babae ang nagiging anak, anong kantsawan sa magtotropa? Chick boy daw. Naging chick boy ka raw. Baka naniniwala ka sa ganun. Huwag kang maniwala doon. Okay? Naniniwala ako? Hindi. Biruan lang yun. Okay? Isa kasi yan sa mga parang anay nasisira doon sa thought natin. Basta ikaw, paglingkuran mo ang pamilya mo, may marinig ka pa dyan, mga anak mo, ipamimigay yan, mga babae kasi, of course not. Oo, sila ay mga tao, 'di ba, na nabuo ng dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa ginawa ng mga magulang na mali, 'di ba? Paano naman yung ginawa mo rin naman na tama? Okay? Kaya gabayan mo sila ng maigi. Tama, Mac. Okay,